Alam mo ba, hindi lahat ng babaeng nagsasabing mahal kita ay loyal. At mas masakit dito. Minsan ang babaeng pinakamaingay sa pagmamahal, siya pa ang unang nawawala kapag dumilim ang buhay mo. Pero ayon sa mga pag-aaral sa human behavior at sa mga isinulat ng ilan sa pinakamasaklap na katotohanan sa buhay ng tao, ang tunay na loyalty, hindi naririnig. Nakikita ito sa pattern. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 4 sign na loyal sa iyo ang babae. Hindi base sa fantasy, kundi base sa dark psychology, philosophy, at brutal truth ng buhay. At warning, kapag napanood mo ito hanggang dulo, baka makita mo ang totoong estado ng relasyon mo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Sabi nga ng Carl Jung, you are what you do, not what you say you'll do. And kapag usapang loyalty, dito nagsisimula ang pinakamadilim pero pinakatotoong test ng isang relasyon. Sign number 1, hindi ka niya pinoprotektahan sa harap mo. Pinoprotektahan ka niya kahit wala ka. Makinig kang mabuti. Dahil ito ang klase ng loyalty na hindi kayang i-fake, hindi kayang i-caption, at lalong hindi kayang patunayan sa pamamagitan ng I love you. Dahil ang totoo, madaling mahalin ang isang tao kapag nandyan siya. Madaling maging sweet kapag nakatingin siya. Madaling magpanggap na faithful kapag may access siya sa phone mo. Kapag kasama mo siya, kapag alam niyang pwede mo siyang mahuli. Pero ang tunay na tanong ay ito, ano ang ginagawa niya kapag wala ka? Ano ang ginagawa niya kapag nasa inuman siya kasama ang mga kaibigan niya at may lalaking paulit-ulit na nagpapatawa? Ano ang ginagawa niya kapag may ex na biglang nag-message ng, "Kamusta ka na?" Ano ang ginagawa niya kapag may lalaking mas gwapo, mas mayaman, mas successful, na nagpapakita ng interes? Diyan nagsisimula ang totoong psychology ng loyalty. Hindi sa comfort, hindi sa sweet moments, hindi sa anniversary posts, kundi sa mga desisyong ginagawa niya sa mga sitwasyong wala kang kontrol. Sa dark psychology, may konseptong tinatawag na integrity under invisibility. Ibig sabihin, ang tunay mong pagkatao lumalabas kapag walang nakakakita, at ang babaeng tunay na loyal, hindi lang niya iniiwasan ang tukso, pinapatay niya ito bago pa lumalim. Kapag may lalaking sobrang close, nilalagyan niya ng boundary. Kapag may conversation na parang lumalandi na, hindi niya ina-entertain. Kapag may naninira sa'yo, hindi siya tumatawa para makisama. Hindi siya nananahimik para iwas gulo, at mas lalong hindi siya sumasabay para tanggapin ng grupo. Dahil alam niya, kapag hinayaan niyang bastusin ka ng iba habang wala ka, unti-unti niyang pinapatay ang respeto sa relasyon. At tandaan mo ito, ang babaeng loyal, hindi lang pinoprotektahan ang relasyon niyo. Pinoprotektahan niya ang pangalan mo, ang image mo, ang dignity mo, ang halaga mo bilang lalaki. Kahit wala ka para depensahan ang sarili mo. At alam mo kung bakit bihira ito. Dahil karamihan ng tao, loyal lang kapag convenient, loyal lang kapag masaya, loyal lang kapag may pakinabang, pero kapag dumating ang pressure, tukso, attention, validation, doon lumalabas ang tunay na karakter. Sabi ni Friedrich Nietzsche, invisible threads are the strongest ties. At minsan, ang pinakamalakas na patunay ng pagmamahal, hindi yung hawak niya ang kamay mo sa harap ng maraming tao, kundi yung ipinagtatanggol niya ang pangalan mo sa lugar na hindi mo kailanman makikita. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kapag wala ka, ikaw ba ang ipinagmamalaki niya? O ikaw ang topic nila? Kapag may lumalapit, ikaw ba ang boundary niya? O ikaw ang dahilan para maglaro siya? Dahil ito ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng babaeng nananatili ay loyal. May iba, nandyan lang dahil komportable. Pero ang babaeng tunay na loyal, kahit walang nakakakita, kahit walang kapalit, kahit may mas magandang option, pinipili ka pa rin niyang protektahan. At sa mundong puno ng pansamantalang tao, yon ang isa sa pinakabihirang klase ng babae. Sabi nga ni Arthur Schopenhauer, a man can do what he wills, but he cannot will what he wills. Ibig sabihin, kapag emosyon ang nangingibabaw, doon lumalabas ang pinakatotoong pagkatao ng isang tao. At kung gusto mong malaman kung loyal ba talaga ang isang babae, huwag mo siyang obserbahan kapag masaya siya. Obserbahan mo siya kapag galit siya, kapag nasaktan, kapag disappointed, kapag pakiramdam niya, hindi mo siya naiintindihan. Dahil dito nagsisimula ang pangalawang sign. Sign number 2.
Hindi kanya ginagawang option kapag galit siya. Makinig kang mabuti. Dahil maraming lalaki ang naloloko sa part na ito. Akala nila kapag clingy ang babae, loyal na. Kapag palaging nagchat-chat, loyal na. Kapag laging gustong kasama ka, loyal na. Pero ang masakit na katotohanan, hindi mo malalaman ang loyalty sa lambing. Makikilala mo ito sa paraan niya ng pag-handle ng sakit. Dahil kahit sino, kayang magmahal kapag okay ang lahat. Kahit sino, kayang maging sweet kapag nakukuha nila ang gusto nila. Kahit sino, kayang magsabing ikaw lang kapag walang problema. Pero ang tunay na test, ano ang ginagawa niya kapag ikaw ang dahilan ng sakit niya? Kapag hindi ka nakapag-reply, kapag may nasabi kang hindi niya nagustuhan, kapag may tampuhan, kapag pakiramdam niya, hindi siya priority, kapag umiiyak siya at wala ka. Diyan lumalabas ang tunay na loyalty. Sa dark psychology, ay konseptong tinatawag na emotional displacement. Ibig sabihin, kapag nasasaktan ng isang tao, natural sa isip niya na humanap ng ibang source ng comfort. Ibang kausap, ibang validation, ibang attention, ibang taong makikinig, at dito bumabagsak ang maraming relasyon. Dahil may mga taong kapag galit, biglang nagpo-post ng mga cryptic status. Maybe I deserve better. Some people don't know your value until you're gone. Hindi para mag-heal, kundi para may makapansin. May mag-message, may magtanong ng, okay ka lang? At minsan, doon nagsisimula ang emotional cheating. Hindi sa halik, hindi sa date, hindi sa pagtataksil, kundi sa simpleng paghahanap ng comfort sa maling tao. At ang masakit, maraming relasyon ang hindi namamatay dahil sa third party. Namamatay sila dahil may isang taong, sa oras ng galit, piniling maging available sa iba. Pero ang babaeng tunay na loyal, kapag galit siya, hindi siya naghahanap ng replacement. Hinahanap niya ang resolution. O pwede siyang manahimik, pwede siyang umiwas, pwede siyang mag-isip, pwede siyang umiyak. Pero hindi niya ginagamit ang sakit niya para bigyan ng access ang ibang lalaki. Hindi niya ginagamit ang tampo para magpainggit. Hindi niya ginagamit ang lungkot para maghanap ng pansamantalang validation. Dahil naiintindihan niya, ang emotions ay temporary, pero ang consequences, pwedeng permanent. Sabi ni Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. At ang mature na babae, kapag nasasaktan, hindi niya iniisip kung sino ang pwedeng sumalo sa kanya. Iniisip niya, paano namin maayos ito? Dahil ang loyalty, o hindi nasusukat sa dami ng I miss you, hindi nasusukat sa haba ng good morning messages, hindi nasusukat sa public posts. Nasusukat ito sa self-control kapag may dahilan siyang bumitaw. At tandaan mo ito, ang babaeng hindi ka ginagawang option kapag galit siya ay babaeng hindi pinapatakbo ng emosyon, pinapatakbo siya ng prinsipyo. At sa panahon ngayon, kung may taong kayang masaktan pero hindi ka sirain, kayang magalit pero hindi maghanap ng iba, kayang umiyak, pero pinipili pa ring ayusin, hindi lang yan babae na mahal ka. Yan, babae na tunay na loyal. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kapag may away kayo, ikaw pa rin ba ang gusto niyang kausapin? O ibang tao na ang nagbibigay sa kanya ng comfort? Dahil ito ang painful truth ng buhay. Hindi lahat ng umaalis kapag nasaktan, traitor. Pero, ang taong naghahanap agad ng iba, habang hindi pa kayo tapos, madalas, matagal nang hindi loyal. Sabi nga ni Niccolò Machiavelli, few have the courage to speak what others fear to hear. At kung may isang bagay na kayang sirain ng karamihan, ito ay ang katotohanan. Dahil sa mundong puno ng validation, compliments, sweet words, at mga taong sasabihin lang ang gusto mong marinig, napakabihira ng taong handang sabihin ang kailangan mong marinig. At dito pumapasok ang pangatlong sign. Sign number 3, hindi siya natatakot. Sabihin ang katotohanan kahit masakit. Makinig kang mabuti dahil maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila, kapag ang babae ay laging mabait, loyal na. Kapag palaging sumasang-ayon, loyal na. Kapag hindi nakikipag-argumento, loyal na. Kapag laging okay lang ikaw bahala, loyal na. Pero ang masakit na katotohanan, ang taong laging sang-ayon sa'yo, hindi laging nasa side mo. Minsan, nasa comfort zone mo lang siya. Minsan, takot lang siyang mawala ka. Takot lang siyang magalit ka. Takot lang siyang hindi mo siya piliin. At minsan, hindi loyalty ang dahilan ng katahimikan, kundi insecurity. Sa psychology, may konseptong tinatawag na people-pleasing behavior.
Ito yung klase ng tao na mas pinipiling iwasan ang conflict kahit alam nilang may mali. Ngumingiti kahit nasasaktan. Sumasangayon kahit hindi naniniwala. Tahimik kahit alam nilang may dapat itama. At sa umpisa, mukhang peaceful, mukhang sweet, mukhang perfect. Pero sa totoo lang, delikado. Dahil ang relasyon na walang katotohanan, unti-unting namamatay sa kasinungalingang tinatawag na comfort. At ang tunay na loyal na babae, hindi siya nandyan para i-protect ang ego mo. Nandyan siya para i-protect ang future mo. Kapag nakikita niyang nawawala ka sa focus, sasabihin niya. Kapag napapansin niyang nagiging tamad ka, sasabihin niya. Kapag nakikita niyang ang yabang mo na, sasabihin niya. Kapag nakikita niyang may desisyon kang sisira sa pangalan mo, pipigilan ka niya. Minsan masasaktan ka. Minsan tatamaan ang pride mo. Minsan maiinis ka. Minsan mararamdaman mong, bakit parang hindi niya ako kinakampihan? Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng kumukontra sa'yo, kalaban mo. At hindi lahat ng pumapalakpak sa'yo, kakampi mo. Sabi ni Friedrich Nietzsche, invisible enemies flatter, real allies confront. At napakalalim niyan, dahil sa dark psychology, ang isang manipulative na tao, laging alam kung paano ka pasayahin. Alam niya ang gusto mong marinig, alam niya ang insecurities mo. Alam niya kung paano ka pakalmahin. Pero ang problema, hindi ka niya pinapalakas. Pinapanatili ka lang niyang komportable para manatili kang kontrolado. Pero ang babaeng tunay na loyal, hindi ka niya kinokontrol. Hinahasa ka niya. Kapag nakikita niyang nawawala ang disiplina mo, tinatawag ka niya. Kapag nakikita niyang mali ang circle mo, binubuksan niya ang mata mo. Kapag nakikita niyang sinisira mo ang sarili mong potential, hindi siya tatahimik. Dahil mas mahalaga sa kanya kung ano ang pwede mong marating kaysa kung ano ang mararamdaman mo sa sandaling iyon. At dito pumapasok ang isang masakit na realization. Minsan, ang taong pinaka-loyal sa'yo, siya rin ang taong pinakaunang dudurog sa ego mo. Hindi dahil gusto kanyang saktan, kundi dahil ayaw kanyang maging mahina. Sabi ni Carl Jung, no tree can grow to heaven unless its roots reach down to hell. Ibig sabihin, walang paglago, kung walang discomfort, walang maturity. Kung walang correction, walang tunay na power. Kung walang taong handang magsabi ng totoo. Kaya kung may babae sa buhay mo ngayon na hindi natatakot sabihing, mali ka, nagiging kampante ka, mas kaya mo pa, hindi ikaw yan. Huwag mo agad isipin na kinokontra ka niya. Dahil minsan, habang ang iba ay hinahangaan ka, siya ang tahimik na nagliligtas sa iyo mula sa sarili mong kahinaan. At sa mundong puno ng fake support, fake compliments, at fake loyalty, ang taong handang magsabi ng masakit na katotohanan, madalas siya ang pinakatotoo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kapag may mali kang ginagawa, sino ang unang nagko-correct sa'yo? At mas importante, may babae ba sa buhay mo na kayang i-risk ang mood mo para lang protektahan ang future mo? Dahil ito ang painful truth ng buhay, ang babaeng takot mawala ka, sasabihin ang gusto mong marinig. Pero ang babaeng tunay na loyal, sasabihin ang kailangan mong marinig. Sabi nga ni Carl Jung, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Pero ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng taong nagsasabing mahal ka, gusto kang makita na maging mas mahusay. Hindi lahat ng taong nananatili, masaya kapag umaangat ka. At hindi lahat ng taong sumusuporta sa simula, kayang suportahan ka kapag nagsisimula ka ng magbago. Dahil sa mundong puno ng insecurity, comparison, at hidden competition, minsan, ang pinakamalaking laban mo, hindi sa strangers, kundi sa mga taong malapit sa iyo. At dito pumapasok ang ikaapat at marahil pinakamalalim na sign. Sign number 4, hindi siya naiinggit sa paglago mo. Siya mismo ang tinutulak ka pataas. Makinig kang mabuti. Dahil maraming lalaki ang hindi ito napapansin. Hanggang sa huli, sa umpisa, madaling suportahan ang isang tao kapag pareho pa kayong nangangarap, kapag pareho pa kayong nagsisimula, kapag pareho pa kayong naghahanap ng direksyon, kapag wala pang pressure, wala pang achievements, wala pang pera, wala pang recognition. Pero ang tunay na test, ano ang ginagawa niya kapag nagsisimula ka ng umangat, kapag mas busy ka na, kapag mas lumalaki na ang vision mo, kapag mas maraming opportunities ang lumalapit, kapag mas maraming tao ang humahanga sa'yo, kapag ang dating simpleng pangarap, unti-unti nang nagiging realidad, diyan lumalabas ang tunay na karakter. Sa psychology, may konseptong tinatawag na growth intolerance.
Ito ang tahimik na insecurity ng mga taong mahal ka raw. Pero hindi komportable kapag mas mabilis ang growth mo kaysa sa kanila. Hindi nila ito sasabihin ng direkta, hindi sila laging amin, pero makikita mo ito sa maliliit na bagay. Kapag excited kang magkwento ng bagong achievement, tahimik lang sila. Kapag may breakthrough ka, biglang may negative comment. Kapag may plano kang mas malaki, biglang sasabihin, sigurado ka ba? Baka masyado kang mataas mangarap. Hindi naman kailangan yan. Okay ka naman na ah. At minsan, hindi nila gustong bumagsak ka. Ayaw lang nilang lumayo ka. At iyon ang masakit dahil may mga taong hindi ka hinihila pababa dahil galit sila sa'yo. Hinahatak ka nila dahil takot silang maiwan. Sabi ni Friedrich Nietzsche, and those who were seen dancing were thought insane by those who could not hear the music. Napakalalim niyan dahil hindi lahat makakaintindi sa mission mo. Hindi lahat makakakita sa vision mo. At minsan, ang unang magdududa sa'yo ay ang mga taong pinakamalapit sa'yo. Pero ang babaeng tunay na loyal, iba. Kapag pagod ka, hindi ka niya tinutuksong huminto. Pinapaalala niya kung bakit ka nagsimula. Kapag nawawalan ka ng confidence, hindi niya pinapalakas ang takot mo. Pinapalakas niya ang paniniwala mo. Kapag gusto mo nang sumuko, hindi siya nagsasabing, sige kung saan ka masaya. Sa halip sasabihin niya, hindi ka umabot dito para huminto, mas kaya mo pa. Hindi pa ito ang best version mo. At minsan, siya pa ang unang nakakakita ng potential mo bago mo pa makita sa sarili mo. Sa psychology, ito ang tinatawag na secure attachment. Ibig sabihin, hindi siya attached sa comfort mo. Hindi siya attached sa current version mo. Hindi siya attached sa kung sino ka ngayon. Attached siya sa kung sino ang pwede mong maging. At napakabihira niyan dahil karamihan gusto kang manatiling pareho. Parehong available, parehong predictable, parehong kontrolado. Pero ang babaeng tunay na loyal, handa kang suportahan kahit alam niyang habang lumalaki ka, mas magiging busy ka, mas magiging focused ka, mas maraming tao ang hahanga sa'yo, mas maraming babayang mapapansin ka. At iyon ang pinakamalaking test. Dahil kapag insecure ang isang tao, susubukan kanyang limitahan. Pero kapag loyal ang isang tao, tutulungan kanyang lumipad. Kahit alam niyang hindi siya ang sentro ng mundo mo. At tandaan mo ito, ang babaeng tunay na loyal, hindi siya threatened sa success mo. Hindi siya naiinggit sa attention na natatanggap mo. Hindi siya natatakot sa growth mo. Dahil naiintindihan niya, kapag umaangat ka, umaangat din ang future ninyong dalawa. Sabi ni Arthur Schopenhauer, what people commonly call fate is mostly their own choices. At ang babaeng tunay na loyal, araw-araw, pinipili niyang hindi maging distraction, kundi maging dahilan kung bakit mas lumalakas ka. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kapag may pangarap ka, sino ang unang naniniwala? Kapag gusto mong sumugal sa mas malaking buhay, sino ang unang nagtutulak sa'yo? At mas importante, may babae ba sa buhay mo ngayon? Na kapag nakikita kang umaangat, hindi natatakot mawalan ng kontrol, kundi proud na makita kang maging kung sino ka talaga? Dahil ito ang painful truth ng buhay, ang babaeng insecure, gugustuhin kang manatiling available. Pero, ang babaeng tunay na loyal, gugustuhin kang maging unstoppable. At ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ang babaeng nasa buhay mo ngayon, loyal ba talaga siya? O loyal lang? Habang convenient? Dahil ang painful truth ng buhay, hindi lahat ng nananatili ay tapat. At hindi lahat ng tahimik ay totoo. Sabi nga ni Nietzsche, sometimes the deepest truths arrive in the most painful lessons. Kaya kung gusto mong makilala ang tunay na tao, huwag mong tingnan kung paano kanya mahal. Tingnan mo kung paano kanya pinipili. Kapag pwede siyang pumili ng iba, kung may natutunan ka, i-comment mo ang salitang loyal. At kung gusto mo pa ng mga brutal na katotohanan tungkol sa psychology, power at success, subscribe now. Dahil minsan, ang katotohanan lang ang kayang gumising sa isang tao.